lumalabas na paunti ng paunti ang nakikinig doon sa live transmission ng impeachment trial sa Senado, no? Para bang ang mga tao ay either hindi nabobore o hindi natutuwa doon sa mga balitaktakan na masyadong legal, masyadong technical. Nakalabing-limang araw na po sa impeachment trial. Sa tingin nyo po, nakaapekto na ng husto kay Vice President Sara Duterte itong mga nabubunyag sa impeachment court, or lalo lang nadadagdagan yung kanyang political capital dahil hindi pa malinaw kung meron nga ba talaga siyang nagawang kamalian na impeachable offense? Unang-una, Admar, pinasuri ko sa mga wika nga parang fact checkers, no? At lumalabas na paunti ng paunti ang nakikinig doon sa live transmission ng impeachment trial sa Senado, no? Para bang ang mga tao ay either hindi nabobore o hindi natutuwa doon sa mga balitaktakan na masyadong legal, masyadong technical, o di kaya ay dahil nga sa hirap ng buhay, imbis na manood ng impeachment trial, kung paano na lang sila kakahig para makatuka miski na kaunti, no? Yun ang tingin kong unang observation dyan sa impeachment trial. Pangalawa, it may be too early for us to determine, no? Kung talagang naapektuhan ang public approval rating ni Vice President Inday Sara nitong nangyayaring impeachment trial, no? Kasi ngayon ay panahon pa para ang prosecution team ay maglahad ng kanilang ebidensya para sabihin siya ay may pagkakamaling nagawa. At hindi pa talaga naglalahad ang depensa ng kanilang ang kanilang defense, no, para kay Vice President Inday Sara. At nakikita naman natin na so far nasasagot na mabuti ng mga batang abogado ni Vice President Inday Sara yung mga paratang na ginagawa ng prosecution panel at ng kanilang mga witnesses, no, na kuminsan ay halatang-halata na either coached, kung basta pinag-aralang mabuti kung ano sasabihin, pero nahuhuli naman na either nagsisinungaling o di kaya ay hindi naiintindihan. Wika nga ng mga senator judges kuminsan at pati ng presiding judge, no, na si Senator Chis Escudero, kuminsan yung competence o competency ang tawag nila ay kulang, no? So ganun pa lang sa ngayon ang aking pananaw. Opo. Sa nakalipas na mga impeachment days, no? Trial days, mas naging malinaw ba na pamumulitika lang ang nangyayari? Kasi halimbawa, noong panahon na talagang pinuputakti ng kritisismo ang pangalawang Pangulo dahil daw sa kesyo paggamit ng mga fictitious na mga pangalan, mali daw ang paggastos, hindi raw tama, meron daw ginamit na pondo sa na pera ng taong bayan. Pero kung susumahin itong sa 15 araw, hindi naman pala bawal. Sabi nga ng taga-COA, silent ang Joint Memorandum Circular. Nabigla nga lahat, hindi naman ganun kalaki yung pinapalaki nila na si Mary Grace Piatos. Yung sinasabing nakatanggap pero parang nasa 70,000 na pesos lang ata ito. Meron namang mga ipinakita na katibayan na merong ginastos, pero iba lang ang interpretasyon pala ng COA. Meron silang ibang hinahanap, pero nakapagsumite ang opisina ng pangalawang Pangulo at ang DepEd. Pero sa interpretasyon ng COA, nakukulangan lang sila. So makikita na ba na hinahype lang noon at hanggang ngayon parang merong pilit, pero pag hihimayin mo, hindi naman pala ganun ka-hype talaga, Ginong Lito. Tama ka dyan, Admar. No? In fact,
pangatlong beses na ito, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng mga napakahabang hearings sa Public Accountability Committee ng House of Representatives noong 2024 pagkatapos nung binaliwala ng Supreme Court yung unang attempt sa impeachment ng 2025 ay nag-umpisa naman ng Justice Committee ng House na yung pa rin kung ano yung mga paratang noon inulit na naman, kaya ngayon pangatlong paratang na, no, lumilitaw na talagang political persecution ito, no. Pangalawa, mismong si Senator Ping Lacson halimbawa, mismong siya ang nagsabi na wala naman pala mga security clearance itong mga examiner, wika nga, ng COA, no, dito sa punto ng confidential and intelligence funds. So therefore, hindi nila naiintindihan yung talagang purpose ng confidential and intelligence funds, ang paggamit nito. So ang kanila parang kumbasano, parang paper lang parang accountant, yung accountant na tinitingnan lang, medyo mali ito, medyo mali ito. Pero hindi naiintindihan yung talagang dahilan kung bakit nagbibigay ang pamahalaan ng confidential and intelligence funds sa ilang mga ahensya, kasama na ang DepEd at ang Office of the Vice President. At pangatlo, Admar, para sa ordinaryong mamamayan, palagi kasi yung mga nagsusuri na mga sabihin na nating mga politically inclined, no, yung mga nagsusuri naghahanap yan ng kung ano-anong butas, pero yung ordinaryong mamamayan na ngayon ay binabagabag nitong patuloy na lumulubog na ang halos 4 na milyong Pilipino sa baha, ang laging sumasariwa sa kanilang isipan, napakaliit naman pala nitong tinatanong, iniimbestigahan dito kay Vice President Inday Sara, na hanggang sa ngayon ay hindi naman nila mabigyan ng linaw na tunay, samantalang napakalinaw sa pananaw ng lahat ng tao ang trilyong piso, bilyon-bilyon, daang bilyong piso na winaldas dito sa mga flood control projects at iba't iba pang mga corruption scandals dito sa pamahalaan. So para sa ordinaryong mamamayan tuloy, ang nangyayari, bakit ninyo pine-persecute itong aming Vice President samantalang kayo mismo mga prosecutors, yung mga congressmen na nandoon, sila mismo yung kanilang mga distrito ang siyang binabaha ngayon at sila mismo ang siyang di umano ay kasangkot dun sa paglilipat ng pondo ng bayan para sa mga anomalous projects kasabwat ang DPWH. So, ganun ang tingin ng taong bayan